Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay alias Totoy, ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa nawawalang sabong master agent bago umano ito pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Pinaniwalaan mo pa sila. Sa videong hawak ni alias Totoy, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sabongero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako sir na master agent doon. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Kabilang si Lasco sa 34 na sabongerong 4 na taon nang nawawala. Si Lasco ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay alias Totoy, kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy, binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Nagpapataya din siya na mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Humina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ho sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Ayon kay alias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Yun hong video na yan, kailan ho kinunan? Hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV, yun na yun, tuloy-tuloy yun. Pagsakay ng sasakyan, kinuhaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humirit anya ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 million para anuhin yun. Kulang ng 2 million sir, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Tulad ng ibang missing sabongero ayon kay alias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development na sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng sunod-sunod na reklamo ng kanilang customer, ikinotwiran ng Prime Water ang kalumaan ng mga infrastruktura sa mga lugar na sakop ng kanilang joint venture. Bagaman nauunawaan nila ang publiko, dapat din nilang liwanagin na maraming water district na nakipag-joint venture sa kanila ang matagal nang may problema sa water supply. Bahagi nila ng plano nila sa Luzon ang pag-ayos sa mga infrastrukturang nangangailangan ng rehabilitation. May kanya-kanyang milestone at target timeline nila na coordinated sa mga water districts. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang humagupit ang bagyong Pepito at Nika. Pero hirap pa rin makabangon ng ilang taga-Kasiguran Aurora at Dinapigue Isabela. Ang iba nga, hindi raw makumpleto ang mga gamit pang eskwela ng mga anak. Kaya naghatid ng school supplies ang GMA Kapuso Foundation. Kabilang sa nabigyan, mga katutubong dumagat at agta. Pasukan na nga ng mga estudyante. Pero si Lily, na anak ng mangingisdang si David,
hindi pa nabibili ng gamit pang eskwela. Bukod sa hindi araw-araw sagana ang huli ng isda, nangihiram lang si David ng bangkang pangisda. Halimbawa po, manisig ka ng isang araw, wala kang mahuli. Sa isang araw naman, bigla naman pong makadami ka naman pong mahuli. Ang agta namang si Christine, kumikita lang ng 450 piso kada 2 linggo sa pagtatanim at pagtitinda ng gulay. Kaya hindi maibili ng gamit ang nag-iisang anak. Mabawi na lang siya sa pagbabantay sa anak sa eskwelahan at pagtuturo rito kahit sa bahay. 3, 4, 5. Nag-aral din po ako hanggang grade 1 lang po. Tapos nung hindi na ako pinapapasok po nung nanay ko kasi nag-aalaga po ako ng mga kapatid ko po. Yun na lang po yung kaya kong ipamana sa kanya yung magkakatapos po siya ng mag-aaral po. Kaya ang GMA Kapuso Foundation nagtungo sa kasiguran sa Aurora at dinapigi sa Isabela para mamigay ng kumpletong gamit pang eskwela para sa unang hakbang sa Kinabukasan Project. Napakalaking tulong po na mabigyan po sila ng school supplies sapagkat napakamahal po ng notebook na isisingit lang po nila makabili ng paisa-isa. 1,984 na kinder hanggang grade 3 students, kabilang ang anak ni David at Christine sa ating nabigyan. Kami po ay nagagalak at lubos po kami nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation sa ibinigay pong mga supplies sa aming mga mag-aaral. At sa mga nais na makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Rule Year, pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Nilinaw ng Kamara na hindi sila complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte na pinaiimbestigahan na sa Ombudsman. Kaugnayan ng confidential funds ng Vice. Nakatutok si Jonathan Andal. Batay sa dokumentong eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, ang House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability ang complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ilan niyang opisyal noon sa Department of Education at Office of the Vice President. Pero paglilinaw ng Kamara, hindi sila naghain ng reklamo. Nagpasa lang anila sila ng committee report na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kaso. The action of the Ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag si Ombudsman Samuel Martires na magre-retiro na sa July 27. May 10 araw ang bise para sagutin ang reklamong may kaugnayan sa umunay maanumalyang paggamit ng confidential funds. Ang hindi pagsumite ng tugon ay ituturing na waiver para ituloy ang preliminary investigation sa reklamo. Sabi ng Office of the Vice President, natanggap na nila ang utos ng Ombudsman. Nahaharap sila sa mga reklamong plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi pa man napapanood on TV, kaabang-abang ang magiging tapatan ng mga bida sa upcoming series na Cruz vs. Cruz. Mismong sila ay nagulat sa ipinakitang acting ng isa't isa. Makichika kay Lars Santiago. Hindi biro ang hinaharap ni Nabina Morales, Gladys Reyes at Neil Ryan Sese sa komplikadong kwento ng GMA Afternoon Prime Series na Cruz vs. Cruz. Gumaganap na mag-asawa sa serye si Nabina at Neil. Nang mag-abroad ang karakter ni Neil ay nakilala niya ang karakter ni Gladys. Nalilin lang sa kanya hanggang mabuntis. Makikita mo yung transition ni Felma as nagmamahal siya, bigong-bigo siya, at the lowest point of her life, na naglalasing siya, nawala na siya ng pag-asa sa buhay. And then, biglang nakatayo siya. Ang lawak ng range. Dito naman palagi akong
umiiyak. Dito mabait ako. So sobrang kakaiba. Mabait ako yung inaapi dito ngayon. Alam mo naman pag sa tapings, hindi naman 'di ba chronological yung pagkaka-shoot ng mga eksena. So from ayos lang kami nag-uusap ni Manuel, biglang next scene, kailangan pagsasapakin ko siya yung gano'n. May isang eksena nga raw sina Vina, Neil at Gladys na hindi dapat palagpasin ng mga manunood. Ito yung unang pagkikita ni Felma, yung character ni Ate Vina, at ni Hazel ako, at syempre ni Manuel, di ba? So, yun na nga, isipin nyo anong mangyayari doon, di ba? Kaya yun pa lang po, dapat talaga abangan natin. At dahil nga sa galing ng tatlong artistang ito, sila raw mismo ay hindi mapigilan na mamangha sa acting ng bawat isa. Meron pang isang scene na nakalimutan yata ni Manuel, nakasama siya sa eksena, nanonood siya sa amin, di ba? So, inulit. Hindi, kasi tinanong ko yun, sabi ko, kasama ba ako sa shot? Hindi, mamaya ka pa next shot. Yung pala, kasali na ako. So, pinapanood ko sila. Nag-gift ka ba? Oo. At alam niyo, Naaliw ako kasi ang galing nila. Nagpahayag din ng paghanga ang tatlong bida sa mga kasama nilang younger stars tulad ni na Christopher Martin, Lexi Gonzalez, Elijah Alejo at Caprice Cayetano. Sila pagdating sa set, alam na nila yung gagawin nila. So nakakatuwa dahil mga bata pa sila, ganun na silang magtrabaho. Believe ako sa disiplina nila pag nasa set. Yung alam mong mga bagets to pero pati yung respeto nila, di ba, mararespeto sila. Kasi first time ko to work with them. And napansin ko lang talaga na every time they come to the set, they're well prepared. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Ni-rescue mula sa isang motel sa Novaliches ang 24 na menor de edad Miyerkules ng gabi. Ayon sa Philippine National Police Women and Children Protection Center, 10 ang babae at 14 ang lalaki. At ang kanilang edad, 17 anyos pababa. May nahuli kami sa iba naming operation na nagbubugaw ng mga bata doon sa building at nagbigay siya ng complete information. Kailan, sino, at anong mga rooms ang ino-occupy ng mga bata. Iniimbestigahan na raw ng PNP ang motel sa Novaliches at may mga sinusundan na ring lead tungkol sa mga bugaw. Sa ngayon, hindi pa namin masabi na organized o syndicated yung setup nila, pero malaki ang nakikita namin. Hindi man connected, pero iisang modus nila. Online mo, ibubook yung mga minors, then doon na sa hotel, from doon sa room kung saan sila nakahold, bubuk nung kliyente yung mga bata. Karamihan sa mga sinagip na ibalik na sa kanila mga magulang na nagsabi namang hindi umano nila alam ang pinasok ng kanilang mga anak. Sana yung mga magulang din marinig kami na sana yung mga bata ay bantayan natin. O kung sila ay nasa eskwelahan, mas magandang malaman natin kung talagang pumapasok sila. Ang Department of Social Welfare and Development tutulong daw sa pag-monitor ng mga menor de edad para tulungan silang makawala sa sistema. May mga ina-assign tayo ng mga social workers who act as case managers para nababantayan yung mga bata. Nagsasagwa tayo ng home visitation so that, again, unang-unang kinakailangan nating malaman ano ba yung dahilan, what is the root cause, so that the appropriate interventions will be given not only to the individual but also doon sa kanyang immediate family. Nang puntahan namin ang motel, nakapadlock na ito matapos ipasara ng Quezon City Business Permits and Licensing Department dahil sa paglabag sa ordinansa ng syudad. Bukod sa pagpapapasok ng mga menor de edad sa naturang establishmento, hinayaan din daw na uminom ng alak ang mga ito sa motel. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Posibleng iisang sindikato lang ang pinanggalingan ng hinihinalang shabu na naharang sa Zambales kanina at mga nauna pang floating shabu na nakuha kamakailan sa iba pang bahagi ng Luzon. Ayon yan sa PIDEA, na patuloy sinusuri ang mga nasamsam na kontrabando. Live at eksklusibong nakatutok si June Veneracion. June? Mel, patuloy na nagsasagawa ng inventaryo sa nakumpiskang 50 sako ng hinihinalang shabu. Dito yan sa loob ng Naval Operating Base sa Subic. Ang droga ay sakay ng isang fishing boat ng ma-intercept ng pinagsanib ng pwersa ng Philippine Navy at PIDEA.
Dumating na dito sa Subic bago mag-alas 4 ng hapon kanina ang 50 sako ng hinihinalang shabu. Nakuha ang mga ito ng PIDEA at Philippine Navy sa isang fishing boat na naharang sa karagatan ng Zambales kaninang madaling araw. Ang operasyon ay inulunsad base sa intelligence information ng PIDEA at Navy. Kung titignan natin, napakadami yung nakuha natin na at least na-deny natin yung pagkalat ng maraming shabu sa ating lansangan. Ayon sa initial report, ang kontrabando ay galing sa isang barko na inilipat sa bangkang pangisda. Naaresto ang isang foreign national na siya raw nagrenta ng bangka para gamitin sa drug smuggling. We are now checking his records sa ating Bureau of Immigration kung paano siya nakapasok ng bansa. Ano ba nationality? According to him, he's a Chinese-Malaysian. May mga marking gaya ng tsaa sa nakuhang hinihinalang shabu sa operasyon kaninang madaling araw. Kapareho ang mga ito sa tatak ng floating shabu na na-recover naman ng mga mangingisda sa karagatan ng Central at Northern Luzon mula huling linggo ng Mayo hanggang Hunyo. Sabi ng PIDEA, posibleng sa isang grupo lang nang galing ang mga shipment ng shabu, ang International Crime Syndicate na Samgur. Failure yung kanila, yung una so yung mga genetison na lang nila, tinapon yung mga una, ito ay replenishment ito. Isinailalim ng PIDEA sa field test ang ilang laman ng mga pakete. For the initial test, it is positive for methamphetamine and amphetamine properties. Mel, sa dami ng hinihinalang shabu na nakuha sa operasyon ng PIDEA at Philippine Navy ay inaasahang aabutin pa hanggang bukas ang pag-iibentaryo dito sa loob ng Naval Operating Base Subic. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa mga kapusong may pinaplanong lakad ngayong weekend, lalo na sa mga taga-Visayas at Mindanao, maging handa sa posibleng pag-ulan dahil sa dalawang weather system na umiiral po sa bansa. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdadala ng ulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Palawan. Easterlies naman ang umiiral sa Central at Eastern Visayas. Apektado rin niya ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maulan sa halos buong bansa bukas lalo na po sa hapon. May matinding ulan na posibleng maranasan sa Palawan, Bicol Region, Eastern, Central at Western Visayas, gayon din sa Caraga. Doble ingat mga kapuso sa posibleng banta ng baha o landslide. Pagsapit ng linggo, halos buong bansa rin ang uulanin lalo sa tanghali hanggang gabi. Posibleng mauulit ang malakas na ulan sa Palawan at Northern Mindanao. Sa mga taga-Metro Manila, huwag kakalimutan ng payong dahil hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Hindi basta buzzword kundi seryosong usapin ang mental health. Pero ang counseling na kailangan ng ilan, masyadong mahal. Kaya may mga nag-develop ng AI therapy robot na as a replacement pero bilang tool ng mga actual experts. Tara, let's change the game! Hey Martin, why you crying again? I know, problems, right? Pero puwera biro, seryosong usapin ang mental health. Malaki pa naman ang agwat sa pagitan ng dami ng mental health professionals at populasyon ng bansa. May isang psychiatrist lamang kada 200,000 na Pilipino at isang psychologist kada 1,000,000 Pilipino. Ayon yan sa World Health Organization. Kaya para mas maging accessible ang counseling at matulungan ang load ng mental health professionals, binuo ang isang AI-generated therapy robot. Meet Therapod. Hi there, I'm Therapod, your personal healthcare companion. Developed by ECE students ng Technological University of the Philippines, Manila. Mental illness naman talaga is a silent killer. So gumawa kami ng proper na platform para mag-vent out sila. And nagiging gateway din siya para mag-seek talaga ng professional help since nakapartner po kami sa mga institutions. Powered by artificial intelligence, gumamit ang grupo ng language model,
kung saan nag-input sila ng 16,000 conversations para mabuo at makausap si Therapod. Kaya rin itong makadetect ng 21 uri ng emosyon. Pinapredict niya through the tone ng voice mo, kung ano talaga yung mood mo, and also the sentiment. Sinabi po namin sa kanya, pag ganito yung sinabi ng user, ganito yung dapat mong respond, and ganito yung dapat na hindi. Para gamitin si Therapod, kailangan munang gumawa ng profile sa kanilang website na ma-access din ng mental health professional. So tayo muna yung magsasabi ng, hello. Hi there, I'm Therapod. Would you like to speak to me? Yes. Therapod, I'm very sad because I'm getting bullied. I'm really sorry to hear that. Can you tell me more about what specifically makes you feel sad? Pagkatapos ng session, magge-generate na ito ng kumpletong summary at insights na makikita ng iyong therapist. At sakaling may sabihing kritikal ang pasyente o senyalis na maaaring maging panganib sa sarili o sa iba, may immediate SOS function din ito na mag-a-alert sa assigned professional. Nakipag-partner ang grupo sa mga mental health professionals para sa precise at standard response ni Therapod at nakakuha ng 4.3/5 na accuracy. Therapod is just a tool. At the end of the day, guided pa rin ng experts, ng psychometrician, ng psychologist, ang Therapod. There you have it mga kapuso, isang innovation na may potensyal makatulong sa mental health crisis sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!